Pray and be blessed. Ito ang message natin sa araw na ito. Blessed and joyful Sunday, kids and everyone. Nagbabaon ba kayo sa school? Kapag may baon kayo na snacks or pack lunch, alam niyo ba kung ano ang laman? O nasusurprise na lang kayo kung ano inihanda ni Mami? O sa mga malalaki na, maaaring kayo na rin ang naghahanda ng food nyo, di ba? Alam nyo ba, kids, nung elementary ako, masaya ako. No? Masaya ako pag meron akong baon. Lalo na kung meron akong pack lunch, meron akong kanin at ulam. Kasi makakasabay kong kumain yung mga classmates ko. Kaya, for sure, kids, happy din kayo kapag may masarap kayong baon sa school, di ba? Siyempre, yan ang isa sa pinakamasayang bahagi pag pumupunta sa school. At sa Bible story natin ngayon, very familiar sa inyo ang tungkol sa isang batang lalaki na may dalang baon. You know what, kids? This story is very important in the life of Jesus. Bakit kaya? Ano ba ang nangyari sa story na ito? Watch natin. Ang malaking salo-salo. Natapos nang magturo si Jesus. Ang lahat ay gutom na. Pauwiin natin sila para bumili ng pagkain. Sabi ng mga alagad. Ngunit gusto ni Jesus na ipakita sa mga tao na maaari nilang pagkatiwalaan ang Diyos. Bakit hindi ninyo sila pakainin? Tanong ni Jesus. Kakailanganin ng isang taong sweldo upang makabili ng tinapay para sa kanilang lahat. Hinaing ng kanyang mga alagad. Gaano karaming pagkain ang meron kayo? Tanong ni Jesus. May isang batang lalaki dito. Sabi ni Andres. Na mayroong 5 tinapay at 2 maliit na isda. Ngumiti si Jesus. Magaling! Sabihin ninyo sa mga tao na maupo sa damuhan. Kaya naman naupo ang mga tao sa paligid ng bundok. Nagpasalamat si Jesus sa Diyos para sa tinapay at isda. Pagkatapos ay hinati-hati niya yun para ipamigay ng kanyang mga alagad. Ipinasa ng mga alagad ni Jesus ang tinapay at isda para sa lahat ng naroon. May 5,000 lalaki at marami ring mga babae at bata. Ang lahat ay kumain hanggang gusto nila. Pagkatapos, pinagsama-sama ng mga alagad ang mga natirang pagkain. May 12 basket ang napuno mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Alam ng mga tao na maaari silang magtiwala sa Diyos upang sila ay alagaan ito. What a wonderful story. What do you observe on this story? Isip-isip? Ano nga kaya? Tama, kids. Nalaman ng little boy na he can do big things with his small baon na bread and fish, diba? Small lang yung baon niya pero marami ang na-bless dahil sa ginawa ng little boy. Children, take note of this, ha? Dahil sa ginawa ng little boy, maybe the 5,000 people and more also shared their baon. Diba, nakita ng mga tao, yung bata pwedeng mag-share. Kaya yung mga tao, yung mga mommy, daddy, yung mga adult ay nag-share din ng baon. Kaya lahat ay nakakain. Ano kaya ang secret? Ano kaya ang secret ng kwento na ito? Magic ba? Oh no, of course not. No, walang magic. The secret is having a grateful heart. Diba? Mapagpasalamat na puso. Having a grateful heart, a joyful heart, a generous heart in giving and sharing. Wow! Kids, do you believe that miracles might happen through you? Yes, kids, tama ang nadinig nyo. Sa pamamagitan nyo ay maaaring magkaroon ng miracles when everyone will share and give joyfully because Jesus
taught us to give thanks, 'di ba? Magpasalamat. So, there are two words, no? There are two words that express thanks to Jesus. Ano kaya itong two important words nito? The two important words are gratitude and generous. Gratitude and generous. Ulitin nga natin. Sige nga, kids. Gratitude and generous. Very good. Ibig sabihin, every day, maging mapagpasalamat tayo, no? Magpasalamat tayo at maging mapagbigay. Kung ano ang meron tayo that give thanks, no? That we can give thanks to Jesus, do it. Don't forget to pray. Yan ang wag nating kakalimutan, ang mag-pray katulad ng ginawa ni Jesus. He prayed, no? He prayed first, nagpasalamat siya. At, syempre, pray for everything and be blessed in all things. So, kids, don't forget to pray for everything and be blessed in all things. We give with gratitude. Give with gratitude and generous heart only because we trust in Jesus. Amen.